natin ngayon, Brother Mike, Sister Belen, Happy Golden Anniversary! Mahal na mahal namin kayo! Ang sarap ng litsong baka! Brother Mike! Palakpakan si Lord. Ngayon na po yun, mag-alas 3, ano? Yan. Si Pio, 100 litsong baka, 100 litsong baboy, at mga litsong manok. Nakita ko kanina, nandun na kagay ang Channel 2. Nandun yung sa ABS-CBN, ano? Ay, siguro makikita natin sa news, ano? Ulitin natin ang Diyos. Ayan, at para tayo nakisa sa kanyang aniversario, sa seremony sa Panginoon, handog sa 50th anniversary ng Sir Maria, ang hindi sumayaw! Yan! Hallelujah!
nais ng mga absent ngayon. Kunting patak ng ulan, kunting hangin. Yan ang mga Kristiyano para matutunaw. Absent sila, no? Salamat kayo nakalating. Ha? At ang lahat ng sumayaw, pinagpala ng Diyos. Ha? Ang lahat ng sakit ay inalis na. Maniwala kayo by faith. Diba? Kaya sa pamilihan ng pagsampalataya sa Diyos. Masaya tayo rito, masaya rin sila doon sa Pilipinas. Sa ika-50 araw o ika-50 taon. Ha? ng selebrasyon ng kasal ng servant leader. Alam mo, ginawa daw niyo ng servant leader, sabi niya, upang ipakita sa mundo na mahalaga ang matrimony. Hindi na tulad ngayon, ayaw na ng mga tao yung tatagal ang kasal eh. Yung pinupropose sa akin sa Pilipinas ay renewable marriage. Ha? From 10 years, 15 years, mamimili ka kung ano ang gusto mo. Gusto mo hanggang 10 years lang, gusto mo hanggang 15 years lang. Hindi pwede yung gano'n. Laban sa kalooban ng Diyos yan. Yun yung pinupropose ng mga congresswomen. Kasi yung ibang mga congresswomen, hindi man, congresswomen. Sipin mo mga kapatid, sila kayo mga babae, sila ang nagpupropose ng renewable marriage. Hallelujah. Sipin mo yun, laban sa kalooban ng Diyos. Open your Bible. In the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Mark, chapter 1, the Gospel of the Lord Jesus Christ, according to St. Mark, chapter 1, verse 40 and following. Kung mga wala pang Biblia, bago dumating man ang Panginoon, ay bumili ng Biblia. Dahil kailangan malaman natin ang nilalaman niya. Ang sabi ng Bible, a man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." Immediately the leprosy left him and he was cured. Jesus sent him away at once with a strong warning. "See that you don't tell this to anyone, but go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them." Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang mabuting balita. Hallelujah! Yan, yung lahat ng pumapalakpak yan, wala yan, kalamdaman. Amen, kasakamay. Isa, dalawa, tatlo. Hallelujah. Our topic for today, brothers and sisters, is about gaining Lord's favor. Gaining Lord's favor. Gusto niyo bang ang favor ng Diyos ay lagi nasa sa inyo? Siyempre gusto natin lahat na, no? Ha? Yung tinabi ko nung nakaraan ay gaining, yung favor naman ng Diyos, yung bang, ano ba yun, yung ultimate kung sa about Mama Mary, no? Ngayon naman po is gaining Lord's favor. Dahil ang nais po ng Diyos, tayo ay laging good health. Sino ang gustong laging good health? Walang sakit. Siyempre masarap yun, di ba? Yung walang sakit. Yung mga taong sakit, naku, kunting ulan lang, ayaw na mabasa. Sa akin, yung ulan, gamot. Sa iyo siya dahil. Kung sino yung mabasa ng ulan, yun ang pag-uwi, healthy na. Yung dumadalo sa umbrella. Kaya sila doon, hindi nagdadala ng payong. Talagang nagpapaulan sila. At sila noon, tuwang-tuwa kapag umuulan, kapag gawain. Kasi, hindi na sila pumupunta sa comfort room.
Ganun po doon sa akin. Nakapunta na ba kayo sa Ambel? Sino na sa Ambel City of Faith? Kaya pupunti pa, sana pumunta kayo doon. Masarap po doon. Andun yung compound na lahat yun. Yung Ambel City of Faith, andun yung ating College of Divine Wisdom, andun yung International House of Prayer, andun yung tatlong chapel, andun ang fountain, dancing fountain, andun ang lahat, ang dami doon, andun yung operativa, andun lahat, ang ballroom, ang lahat, andun. Yung ballroom para sa Panginoon. Yan, andun lahat, mga kapatid. Kaya napakasarap po pag kayo nakarating sa Ambel City of Faith. Amen. Okay, kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling. Wala kayo doon. Dahil ang Diyos, hindi mula sa Kanya ang sakit at karamdaman. Ang karamdaman po ay bunga ng kasalanan at pagsuway. At ang karamdaman ay padala ng kaaway. Sometimes only God let those things to us because it becomes our trials. Pinapahintulutan lang minsan ng Diyos tulad ng ginawa niya kay Job. Diba si Job? Nung siya po ay very obedient, masunurin na lingkod ng Diyos si Job. Pero dahil po siya ay gustong subukin, sabi ni Satanas kay Yahweh, kaya naman yan ay sumusunod sa iyo, kasi pinagpapala mo yung taong yan. Subukin mo, subukan yan. Padalhan mo ng sakit. Kung hindi ka itakwin yan. Anong ginawa ng Diyos? Sabi ni Yahweh, sige, hayaan mo, huwag mo lang siyang papatayin. Sino nagpadala ng sakit? Pinahintulutan ng Diyos, God allow those sickness to hold galing kay Satanas. Sabi lang ng Diyos, huwag mo lang siyang papatayin. Mga kapatid. So, ang sakit na yan, na inyong tinataglay, yan ay hindi sa Diyos. Yan ay inalaw, pinahintulutan lang ng Panginoon para tayo subukin kung gaano katatag ang iyong pananalig at pagsampalataya sa Diyos. Amen! Kaya wag susuko, mga kapatid kay Kristo. So, sinubok si Job at nang siya'y subukin, hindi nagbago ang kanyang pagtingin sa Diyos. He never, backslide. Hindi nag-backslide si Job. Sa halip, lalo pa siyang nagmahal sa Panginoon. Yung kanyang kaibigan, tinakli na siya. Ang kanyang asawa nagsabi na, bakit ka ba nagpapatuloy maglingkod sa Diyos mong yan? Bakit hindi mo pa siya sumpain? Ano sabi ni Job sa kanyang asawa? Sabi niya, bakit? Ikaw ba'y magpapasalamat lang at magpupuri sa Diyos kapag ika'y pinagpapala at kapag may ganito ng karamdaman, hindi ka na magpupuri sa Diyos? At mula noon, iniwan na si Job ng kanyang asawa. Hiniwala yan. Parang ilan sa inyo. Hiniwala yan. Pero sa kabila na hiniwalayan na si Job ng asawa, nagpatuloy pa rin. Dinubuhan siya ng maraming bukol, napipisa, halos sugat na ang buong katawan. Di na niya malaman kanyang gagawin. Kinukuskus niya ang kanyang katawan sa mga basag-basag na palayok dahil napakakati ang kanyang katawan. Subalit, hindi natinag ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sinabi ni Job sa kanya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, purihin sila. Hindi lang sa sakit, sinubok si Job. Pati mga anak niya, nangamatay lahat ang 10 anak, nabagsakan ng kanilang bahay. Naglalasingan, nagiinuman, nagkakasayahan. Biglang lumakas ang bagyo. Yung bagyo na karaan, nabagsakan yung lahat ng anak niya. Patay. Lahat ng mga hayop na mga kayamanan, nawalan lahat. Pero never na umabsent si Job sa pagpupuri at pagsamba kay Yahweh. Kaya kung kunti ka
ay halos na puno. Samantalang pag ang init ng araw, no? Ganyan sa El Shaddai. Kahit bumabagyo, kahit umuulan, nandyan ang mga tao sa Amblesitope, sa 14 hectares na lupain ng Amble City na pupuno dahil sa pag-ibig, pagmamahal nila sa Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen! Isipin mo sa Amble City, puno na ang tao, ang almost 15,000 na capacity noong house of prayer. Eh, iba ba'y nasa labas na may mga screen? Mga kapatid, gaano karami ang sumasamba sa Panginoon? Iyan ang biyaya ng Diyos. Ang sarap paranasan kapag ikaw ay nandun. Kaya, hindi po kalooban ng Diyos na ang tao ay magkasakit. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng karamdaman. Ang daming taong may karamdaman ngayon, nagpapasalamat at sinasabi, "Salamat, Panginoon, binigyan mo ako ng karamdaman." Ano ka? Hindi galing sa Diyos yan. Yan ay galing sa kaaway. Ha? Kaya ano po ang sinasabi ng mga nakasulatan na kapatid ni Kristo? Sabi sa ating binasa, mga minamahal kong kapatid, sabi rito, a man with leprosy. Alam niyo ba ang leprosy? Ketong. Ang ketong ay nakakahawa. Ako po ay na-assign sa Palawan, doon po sa Kulyon at Coron. No? Doon po yung maraming nagtitong sa Kulyon. Ha? Halos nanduro na yung lahat. Nakamayan ko na sila. Na halos may sugat at halos sariwa pa yung kanilang ketong. Nung una ako'y natatakot at ako'y kinakabahan, baka ako'y makawakan. Pero mga kapatid, kung ikaw ay may tiwala sa Diyos, kahit ang ketong ay nakakahawa, kung ang Diyos ay sumasayo, wala ang mangyayari na masama sa buhay mo. Amen. Isipin mo, bibigyan ka ng kinakain mga prutas na hahawakan ng kamay na may ketong, makakain mo kaya yun. Eh, pero siyempre nakakahiya naman hindi mo kain, kakainin mo na lang. Kakainin mo na lang. Mga kapatid, kasi it is by faith, sabi nga, greater is Jesus who is in us. Higit na makapangyarihan si Kristo nasa sa atin kaysa kay Satanas na nasa limutan. Nakikita mo yung mga bagong gumagaling sa ketong, minsan halos putol na yung mga daliri dahil kinain ng ketong, yung ilong minsan tabingi, minsan yung bibig niya medyo may sugat ng ganyan, yan, kasalo mo yan. Magkabati ako, I love you with the love of the Lord. Ay nakapin mo isa-isa. Mga prayer partner sa Kulyon, Palawan. Nung ako pumunta roon, mga kapatid, from Busuanga, kami doon bangka, isang buwan. Dahil island po yun, yung Coron at Kulyon Island. No? Pagdating namin doon, may kasabay kami mga magsushooting na mga artista, nila yung mga artista, yung mga bago. Yung mga prayer partners na may mga ketong at saka mga nandoon sa tabi ng pantala na aming dalaungan. May mga dala silang mga bulaklak. Akala ng mga magsushooting sa kanila, isasabi yung mga bulaklak. Hindi nila alam, kami ang sinabitan, sa amin nakatingin. Kami ang ang mga taong sumalubong sila, wala, mga ilan lang. Sapagkat ganon ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kala ng mga artista sila, tayo ang pangaral na nakasulat sa akin ng buhay. Kaya mas sila tayo kaysa sa kanila. Amen! Hallelujah! Kaya mga kapatid ang ketong, sa mga lumapit ang isang tao may ketong, came to him and begged him on his knees, lumuhod sa paanan ni Jesus at nakiusap. Sabi rin, if you are willing, you can make me clean. Hindi pa masyadong may pananampalataya. Isipin mo sa harapan ni Kristo. Kung nais mo ako'y gumaling, kung? Ano yun? Parang condition, Kung? Pero kung yung tao may pananampalataya, ang sasabihin mo nun, Lord, kagalingin mo ako.
Pero yung mga ang pananampalataya ay hindi complete. Alam niyo yung kompletong pananampalataya, sabi ng Panginoon, kahit kasi na ilang ng butil ng mustasa. Na ganung pananalig. Mapalilipat mo ang bundok, ibig sabihin ng mga bundok, lahat ng hadlang at balaki sa buhay mo, mga problema ay kaya mong kaalisin sa buhay mo. Kaya makikita ng pananalig, nagtulad na kasi ng ilang butil ng mustasa, what is that kind of faith? That is a faith from God. There are three kinds of faith in the Bible. Human kinds of faith, and God's kind of faith, and your own faith in Satanas. Alam mo, may pananampalataya din sa Satanas. Sabi doon sa Santiago, nakakatalpas sa Satanas dahil pa tayo. Natatakot sa Diyos. Alam mo, ang problema lang kay Satanas, kung bakit siya ay ganon. Siya ay nananampalataya sa Diyos. Ang problema sa kanya, kay Satanas, may takot na siya sa Diyos, pero masuwayin naman siya. Disobedient siya. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Sa kabila na may pananalig, ayaw sumunod sa Diyos. At ganyan ang maraming tao, kaya sakitin. Pagmasubayin mga kapatid Kristo, di ba? Yan ang sinasabi rito sa aklat ni Santiago. Dito sabi ng Santiago, James chapter 2 verse 19. Umpisa natin sa verse 18. But someone will say, you have faith, I have deeds. Hindi ba nagsasabi na yung pananampalataya? Sabi naman niya, ako may gawa. Show me your faith without deeds. Pakita mo sa akin ang pananampalataya kung walang kalapit na gawa. And I will show you my faith. But what I do? Sabi na verse 19, you believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. Maging ang demonyo si Satanas ay naniniwala at nananalig sa Diyos at nangangatalpak. Nangihiling. Natatakot din sa Diyos. Maraming mga tao ngayon na may pananalig na sa Diyos, nangangatal din, pero ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nananatili yung sakit sa kanya. Amen? Kaya ang problema kay Satanas, may pananalig siya sa Diyos, kaso ayaw niyang sundin yung gusto ng Diyos. At kaya maraming tao, may pananalig pero ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw niyang sundin yung nais ng Diyos. Ayaw magpatawad, ayaw magmahal, ayaw talikdan ang masamang kasalanan. Yung sabi ng Panginoon, na humarap ang lalaki ito, sabi niya, if you are willing, you can make me clean. Halakam yung pananalig na hindi tulad ng example ni Kristo na butil ng mustasang pananalig, magagawa mo mapalipat ang bundok. Anong ibig sabihin yun? That is the faith of God. God's kind of faith. Not human kinds of faith and not faith of the demons. Ang pananampalatayang tulad ng sa Diyos, hindi ka mapigilan, hindi ka kakabakaba, hindi ka mababalisa, anuman ang dumating na pagsubok sa buhay mo, manatili ka matatag at nakahawak sa Diyos dahil siya ang iyong pinananampalatayaan. Amen! Kaya po kung gano'n ang ating pananalig sa Diyos, hindi natin sasabihin sa Panginoon, Lord, kung nais mo, lahat po nais ng Diyos na gumaling. Walang hindi nais ang Diyos na tayo'y pagalingin. Lahat ay gusto niyang tayo'y gumaling. Ang inyo talagang pangipagtulan. Hallelujah. Amen. So, sabi ko lang, sagot ng Panginoon, verse 4, filled with compassion. Ang Panginoon Diyos is a God of compassion. He is a compassionate God, mahabaging Diyos.
Hindi siya nagtatakwil ng tao. Lahat ng tao ay kanyang tinatawag, lahat ng tao ay kanyang inaanyayahan na lumapit sa kanya. Hindi po nagre-reject ang Panginoon. Hindi siya umaayaw ni tumatanggi. Ganyan ang Diyos na mahabagin. So, sabi naman, filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. Hindi po ng Panginoon. And He touched me, sabi niya. He touched me. And the Lord will heal my life. And He touched me. Yan. Kaya mahalaga po yung healing touch. The healing touch of the Lord. Masarap po kapag tayo nahihipo ng Diyos. Kala niyo ba, minsan in your prayer, in your talking with God, mararamdaman niyo po yung healing touch ni Lord. Dahil ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan. Kung sensitibo lang tayo, mararanasan mo at mararamdaman ang kamay ng Diyos. Pagiging siya! Sabi ng mga kasulatan, hallelujah, filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said, believe. And immediately, the leprosy left him, and he was cured. Biglang nawala yung ketong sister. Biglang nawala. It's a miracle. Amen? Hindi ba alam na ang ketong ay symbolizing our sin? Ketong leprosy is symbolizing our sin. Yung lagi natin ginagawang kasalanan, kapag ang tao lagi nagkakasala, ikaw ay may leprosy. Mga kapatid. Kaya naman sabi nun, nung hindi ko biglang gumaling, immediately the leprosy left him and he was cured. Jesus sent him away at once with strong warning. Ito ang babala ni Cristo sa kanya dahil sa ipinagaling na, see that you don't tell this to anyone. Huwag mo anyang sasabihin kahit kanino itong ginawang ito sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi sa tao baliktad eh. Pag sinabi sa tao, uy, huwag niyong kakain ang bunga ng putas na yun. Sabi ng Diyos, huwag. Yun ang kinain. Pag sinabi huwag, yun ang gagawin ng tao. Ha? Natural lang na gusto ng Panginoon, kumalat ang lahat ng balitan nun para ang mga tao lumapit sa Kanya upang ang lahat ng tao magsisi at gumaling sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan at nawala ang kaya ng kanilang buhay. Ay sa tao kasi pag sinabi, oy, huwag mong hihipuin yan, oy, ang anak, huwag mong hihipuin yan. Sinabi ng magulang, bago na ito malis, huwag hihipuin. Wala kapatid, sa Diyos kasi, pag sinabing bawal, huwag sundin. Si Satanas ganun eh, may pananampalataya sa Diyos, pero yung sinabi ng Diyos, hindi na sinusunod. Sinabi ng Panginoon, wag! Yun ang gagawin ni Satanas. Kaya pag tayo ganun, yung spirit ni Satanas ang dumadalo sa atin. Pag tayo sumigil, masuwain. Lingid sa iyong kaalaman, yung spirit ng Diablo ang umiiral sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Higit niya mahalaga ang pagsunod. Kaya sa mga mahal ng loob, mahalaga ang pagsunod. Sumunod sa salita ng Diyos. Pag sinabi magpatawad na, magpatawad ka. Pag biglaan ng patawad, gagawin na lang. Purihin ng Panginoon. Ano nangyari? So, sabi ng Panginoon, Jesus sent them away at once with strong warning, see that you don't
tell this to anyone, but go show yourself to the priest. Bakit sinabi ng Panginoon sa halip, wag mo sasabihin sa iba, sa halip pumunta ka sa pari o sa sacerdote, magpasuri ka doon. Bakit hindi sa doktor? Bakit sa priest? Sapagkat nung unang panahon mga kapatid kay Kristo, hindi po pwedeng makihalubilo sa tao, sa publiko, ang taong may betong hanggang hindi pinapahintulutan ng pari o sacerdote. Dahil noon, ang namamahala, magkaisa ang government and priest. Ang king, sumasangguni sila. Parang yung mga presidente masunurin, yung mga presidente sa ating masunurin, sumasangguni sa servant leader. Kaya yung hindi sumasangguni, bumabaksak ang gobyerno. Amen? Amen. Ang nilo nga pala ng ating servant leader mamaya ay si Era. Si Presidente Era ang nilo niya. Tapos si Belmonte, tsaka isang doktor sa Asian Hospital, si Dr. Calano. And then ang kanyang ninang ay si Presidente Arroyo. At saka si Presidente, si Governor Imelda Marcos. At saka may iba pang mga kilalang tao. Tapos pinitado si Presidente Pino. Lahat natin kalawang. Sa Facebook nandun, nakapost. Mga kapatid Kristo. So, alam niyo ang mga taong may mababang kalooban. Ano man ang nangyari, nakakala niyo, sabi ng Biblia, kalimutan niyo na ang nakaraan. Diba? Alam niyo, pag ang bansa natin gusto natin umunlad, ipanigin na nila si Marcos. At umulan ang bayan natin, yung habang pa lang nandoon, nakaposen. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi makalimutan ang nakaraan. Kaya, pakulit naghihirap ang ating bayan, may eto ang bayan natin. May eto, kaya hindi lumalaya at hindi tayo sumasabay. Amen. Amen. Mahal ka dyan sa aming bayan para mawala ang betong is a reconciliation. Mga kapatid, dapat kalimutan ang nakaraan at ang mga nagnakaw ibalik. Para maalis ang betong, di ba, no? Lahat ng mga ninakaw, ng mga magnanakaw na ibalik. So mga kapatid, instead, bakit po? Sa priest, kasi hindi mo pwede makisalamuha ang tao hanggang hindi dinideklara ng lingkod ng Diyos na ikaw ay kung pwede makisalamuha sa publiko. Hanggat di yun sinasabi, hindi ka po pwede makisalamuha. Yan po ang kostumbre ng mga Jews o Hudyo sa kanilang bayan. Basta ikaw ay may malalang sakit, hindi ka po pwede. In terms of the spiritual, mga kapatid, kung tayo po ang sumisimbolo sa leprosy o leprous ay kasalanan, sino ang nagdideklara na ikaw ay wala ng kasalanan? Kaya tayo pumunta sa mga saserdote, sa mga pari, tayo nagkukumpisal, tayo ay humihingi ng tawad sapagkat sila ang representative ng ating Panginoon sa Kristo. The physical head of the church. Amen! If we have an invisible head, and that is Jesus Christ, mayroong mga taong visible. At yun ay naipapakita natin ang kababaan ng loob. Alam mo ang taong hindi nagko-confess sa kapwa-tao, mataas ang kalooban. Mataas ang kalooban. That is pride. Samantala na sa Biblia, sa sulat ng Santiago, kung mayroon bang may sakit sa inyo, ipatawag ang magtanda ng iglesia, ipagtapat niyo ang inyong kasalanan at kayo'y pakakawarin.
malaki niya ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Maraming ang mga laisip. Amen! Amen! So leprosy is the symbol of sin. Leprosy is the symbol of sin. Sabi po ng Book of Leviticus chapter 13 verse 49, ano ang sabi ng Bible? Leviticus chapter 13 verse 49. Ito ang sabi ng Bible. 13:49 ang Book of Leviticus. Ang sabi niya ay 49. And if the contamination of the clothing or leather or woolen or knitted materials or any leather article is greenish or reddish, it is a spreading mildew and must be shown to the priest. Umpisa ko sa verse 47. Sabi, if any clothing is contaminated with mildew, any woolen or linen clothing, ibig sabihin po ay contaminated with leprosy. Nang ketong, mga kapatid, kailangan daw po yun na sabron, ipakita sa priest sabron. The priest is to examine the mildew and isolate the seventh day. He is to examine it, and if the mildew has spread in the clothing or the woolen of the knitted material or the leather, whatever is used, it is a destructive mildew, the article is unclean. Madumi yung mga sinuot ng taong may keto. So, ang leprosy ay simbolo ng keto. Sabi ng Leviticus 14, yun din po sinasabi, at then din po sa 2 Kings chapter 7 verse 3. Now, it is the shadow of what we are today. Yun ang anino ng buhay ng tao ngayon. Why? All of us are sinners. Lahat tayo makasalanan. At lahat tayo nagkasala, Romans 3:23. In other words, lahat tayo nagkaketong. Spiritual leprosy. Kaya ano sabi ng Bible? It is the shadow of what we are today. Sabi ng Romans chapter 3 verse 9, ang sabi po ng Biblia, kasi Romans 3:23, all have sinned and fall short from the glory of God. Ang sabi naman sa Romans chapter 3 verse 9, ito ang sinasabi, what shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the church that Jews and Gentiles alike are all under sin. Lahat po tayo'y alipin ng kasalanan. Naalipin ng kasalanan. Naiintindihan niyo ba? Pulihin natin ang Diyos. Kung tayo naalipin ng kasalanan, mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay willing na tayo'y pagalingin. God is willing to heal us and to save us, for we have leprosy. Mayroon tayong ketong because of sin. That is the yung po yung sinisimbolo. Yung kasalanan na yun, mga kapatid. So, kung ang Diyos ay willing na tayo pagalingin, mga kapatid, ano ang dapat natin gawin? Sabi ng Bible, like that man with leprosy, tulad ng tao yun na may ketong, what he was did. Ano ba ang kanyang ginawa? Ano ba ang kanyang ginawa? Wala yung taong kausap. Parang wala tao. Ano ba ang kanyang ginawa? Lumapit sa Panginoon. At sabi ng mamang ito na may ketong, kung kaya mo akong pagalingin, if you are willing to heal me, O God, pero sabi ng Panginoon, I am willing.
niya bigla nawala ang echo. Nawala? Ano kaya pag biglang nawala niya? Anong gagawin mo, sister? Ako gagawin ko, it's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Magpupuri ka sa Panginoon. Pero ano, bigla kang pumaling? Parang yung babae na may 2 taong binudugo. Sabi ng babae ito, pahipo ko lang ang laylaya ng damit ng Panginoon. Gagawin. That is right. And that is an ordinary faith. That is not an ordinary faith. That is God's kind of faith. Yung tinuturo ni Kristo is God's kind of faith. Sinasabi ng Panginoon, huwag kayong magsasabi ng pangit, huwag kayong magsasabi ng negative, huwag kayong magsasabi ng wala. Yan ang tinuturo na servant leader dahil na sinuturo ni Jesus. Sa anong paraan? Nung mamatay ang kanyang kaibigan si Lazaro. Ano ang response ni Jesus Christ nung ibalita sa kanyang patay ang kanyang kaibigan si Lazaro? Ano? Ang palayain mo yung nag-ano ko? Ano? Nagkakahaka kayo ng sagot. Ang sabi ng Panginoon, hindi patay si Lazaro. Yung pinalitang patay, sabi niya hindi. Tayo, pag pinalitaan ng patay, iyak ka agad, ina-accept ka agad ang masamang balita. If you receive bad news, do not accept. Tanggapin mo mabuting balita. Pag sinabing patay, hindi buhay. Buhay. Pag sinabi, oy, may sakit ka, wala, I am healthy, I am good health, and no one can defeat me because Jesus Christ is in me. Declare it every minute, every morning. Declare. At ikay magiging healthy. Come on, servant leader. Kung titignan niyo ang servant leader before, kung hindi pa nag-exercise sa kanyang picture, kabaliktaran na sinasabi ngayon ng gwapo. Bakit naging gwapo? It's because the shadow of Christ. Na sinasabi niya lagi siya gwapo. Ganyan ang sinasabi ko. Kaya pag sinasabi kayo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Hallelujah! Purihin si Lord. Eh kasi sinasabi mo lagi, maganda ka na. Kaya ang ginawa mo, lagi kang nagpipila na buho. Diba? Ikaw ang sasabihin mo, bata ka, malakas ka, good health ka. Kaya pinagano sa'yo. That is faith. That is God's kind of faith. Always speak positively. Don't speak negative. Huwag kang magsasabi ng negative. Huwag mo sasabihin na hihina ka. Huwag mo sasabihin na lulupay-pay ka. Huwag mo sasabihin na itim mo. Huwag mo sasabihin na. Sabihin mo, sabihin mo, guwapo ka, maganda ka. Sabihin mo, may boyfriend ka. Kahit wala ka sabihin mo, may boyfriend ka. Sa iyong boyfriend. Kahit pag ikaw ka pa nagpapakasal mo, walang darating mo. Pero kung pamitin mo, mayroon, hinihintay mo, mangyayari yun. Makakapit mo, bago pa sa iyo, sila iswatan lang ako. Ang aming bahay mo, kaming-kaming, ninanakawan kami, dinudukot yung aming gamit. Ang aming kumportro ay tawag na sako. Pag tumayo kami hanggang dito, hindi inidoro, butas lang yun. Na minsan nakikita ko, may bago na naliliit sa akin. Sipin mo, dumutuli ako pinagay na katulad. Inaapala yung babag. Eh dito, pinagawasak ng Egypt. Sarap na sarap siya. Hallelujah. Pero mga kapatid, kung ano meron sa dalina, sabi ko, sa
sabihin, mangyayari. Kaya yung sinasabi yun, dahil ang panahon, hindi ako squatter, dahil ang panahon, magkakaroon ng bahay hanggang third floor, may stage pa, lahat, naganap yung lahat niya. Sabi ko yun, nabahala ako, sabi ko, dahil ang panahon, may nakap akong maganda. Dumating na, Hallelujah! Hallelujah! Forever! Hallelujah! Eh, yung inisip ko, wala na. Patay ko. Kaya kayo mga dalaga, huwag kayo mag-isip ng masama. Huwag kayo magsasabi na wala kang buhay na yan. Isipin mo lagi na yun. Lahat na. At i-visualize mo na kung paano sabi ko, i-drawing mo na lang, i-drawing mo. Ang pinakamaganda yung ano, iniis mo yung Diyos. Ha? Sabi nga, sa aking pinag-aaraling, think deep. Isipin mo malaki. Isipin mo maganda. Isipin mo beautiful. Isipin mo talagang may pagmamahal. Think deep. Huwag kang mag-iisip na maliit. Ano isipin mo? Gusto mong magkasakyan? Harikul? Isipin mo na yung malaki. So, God is willing. Willing to heal us. Willing to save us. Willing to prosper us. Willing ang Diyos sa lahat ng bagay na ito sa atin. Mga kapatid. Kaya minsan tayo ay hindi umuulan ang buhay kasi hindi tayo sensitive at di open ang mind natin, maging ang mindset natin, maging ang puso natin, lahat at pagkatao natin close. We need to open. Ha? Pag pinustan mo ang iyong pagkatao, makikita mo. Ha? At maranasan mo kung ano ang pangako sa iyo ng Diyos. Yung mga ngayon sa karain. Nakapag Kristo, ang ginawa ng lalaki ito, he came to Jesus personally and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. So, for spiritual, ha? Sa ating buhay, lahat tayo ganyan. Pero kung tayo lumapit tulad nun, narito na kayo, pinagaling na tayo ng Panginoon sa lepros. Pinagaling na tayo, pinalaya na tayo. What the next? Pasaganain, pagpalain. Amen. Ha? Dahil hindi tumitigil ang Panginoon, pinagaling ka na ano next? Wala namang magaling ka na, wala namang makain. Ha? Magaling ka na, wala kang kalamdaman, pero naghihirap ang buhay. Hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa atin ay sumagana ang buhay natin. Sabi nga, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ano ba yung buhay na ganap at kasiya-siya? Ha? Sabi ng John 10, ha? Napalito ang magnakaw, magwasak, pumatay. Sa letter B, napalito ang Panginoon upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ha? Right? It is satisfied in all you need. Lahat ng kailangan mo, you are satisfied. Food, shelter, clothing. Satisfied ka. Dahil hindi gusto ng Diyos na tayo naghihirap. Ang ating paghihirap sa ating bayan ay kagagawa ng mga taong makasalanan na gumagawa ng pagnanakaw sa bayan. Hindi naman tayo maghihirap kung walang magnanakaw. Hindi naman tayo maghihirap kung hindi na nakawin ang kaba ng yaman. Sobra-sobra, mas maunlad pa ang bayan natin kasi ibang bansa. Mga kapatid, kaya ang bago na. Amen. Number 2, anong ginawa ng lalaki nito? His response. Ano ang tugon niya? At yun ang dapat natin gawin. Our action to do our desire for the fulfillment of what we need. Sabi ng verse 41, dito sinabi niya, filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately, gumaling po ang mama. Kung paano ang Panginoon may habag, dapat din tayo makabag. Eh maraming tao ngayon walang habag.
Ha? Walang habag sa mamamayan. Walang habag. Sila yung nasa posisyon. Sila yung nagkakaman ng limpak-limpak na salapi. Sila ang nasa kondominium. Bawat kondominium, may unit sila doon. Dahil bawat magpapatayo ng kondominium, kailangan aproban. Bawat bago aproban, kailangan may unit ka doon isa. Ay, payaman ang mayayaman. Tayo may payaman ng payaman. Bakit? Kasi sunod-sunuran na lang tayo sa demonyo. Dapat, sabi ng Panginoon sa sulat ni Santiago, pasakop niya kayo sa Diyos, labanan niyo ang demonyo, at lalayuan niya kayo. Kung ano ang ginawa ni Kristo, yun ang ginawa niya. Sa halip na magpasuli sa doktor o sa pari, hindi nagpasuli. Bakit? Ikinalat niya. Nagaling ba ang Panginoon? Hindi. Natuwa. Bakit? Sapagkat naman ang kailangan itala ang mabuting balita sa buong daigdig upay tayo at palagi ng Diyos. Kaya sa pag-aaral sa Divine Wisdom, may psychology subject. Psychology. Kasi kung sinabi ng Panginoon sa mama, uy, ipagsabi mo, hindi rin ipagsabi. Kaya may reverse. Sabi ng Panginoon, huwag yung ipagsasabi. Yun ang pinagsabi. Alam niyo mga lalaki ang hindi sinasabi talaga, yung mga babae talaga maasahan. Hindi naman si Maria Magdalena, kaya ako tagal na nabuhay ng Panginoon eh. Isang babae makasalanan, siya ang pinagpala dahil siya nagsisi, gumaling ang kanyang ketong spiritually. Kaya ano nangyari? Siya ang pinagpakitaan ni Jesus na siya'y nabuhay. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, huwag niyo sabihin. Sabi kay Maria Magdalena, huwag mo sabihin itong mga nakita ko ito. Saan punta ka sa aking mga kapatid at tinutungkol mga alagad. Saan ka pumunta? Pinagsasabihin na sa mga tao. Uy, nakita namin, buhay ang Panginoon. Ay, kumala. Dahil yun ang nais ng Panginoon, ikalat ang mabuting balita, huwag sabihin! Ikalat mo! Nasa pamasihan ng magdalo, sa gawain mo ay sabay, nagpapuloy sa iyo, nagpapasama kayo, dahil ang Diyos. And finally,
Kaya kamay sa inyong puso. Let's put our hands on the top of our hearts. Believe. If you have heart, may puso ba kayo? Amen! If you have heart, in love with the Lord. Amen! Lagi kang nagmamahal at umiibig sa Diyos. Amen? At ang tao umiibig sa Diyos ay nagmamahal sa kanyang kapwa. Amen po ba? Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, sabi ng Panginoon, ayon kay San Juan. Ha? Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kaya iwasan niyo kayo may kagalit para hindi bumalik yung ketong sa buhay niyo, yung kasalanan. Kailangan kayo, ang lahat ng tao ay makasundo ninyo. Dahil higit na mahalaga ang utos ng Panginoon, ibigin ang kaaway. So if you want to be totally healed, mga kapatid kay Kristo, what that man do, sabi ng his action, ha? Your desire to do for the fulfillment of what we need. And that is the will of God. It is the healing touch. Yung paghipo ng Panginoon, it is the touch for our body. Paghipo ng Diyos sa ating katawan, sa ating buong pagkatao, it is the touch for our soul. Yung paghipo niya ng Panginoon ay paghipo niya sa ating mga kaluluwa. And the touch is a touch for our spiritual life. Paghipo sa ating spiritual na pamumuhay. Sinabi yan ng Panginoon sa Matthew 14 verse 36. Kaya mahalaga po yung healing touch ni Lord. Not only sickness in our physical body, but our sickness in our spiritual life. And that is our sin. So finally, sabi ng Bible, we need to ask and declare what we have the desire of our heart. Ano ba ang nais ng ating mga puso? Sabi ng mamang ito, ang nais ko po'y gumaling. Ano ang ngayon sa oras na ito? Ano ang nais niyo sa Panginoon? It is your desire. It is your privilege to ask God kung ano ang nais mo. Sabi ng Mateo 18:19, again I tell you, that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father. So we need to ask and declare what we have the desire of our hearts. Ano ba ang nais ng puso mo ngayon? This is the time to ask the Lord kung ano ang gusto mo, kung ano ang nais mong mangyari sa buhay mo. Open your heart at sabihin mo ngayon na buong puso. Yes. Thank you, God. Yes.
Dumadaan yung ulot ng talampang. Dumadaan ang kamino. Yes, receive, receive, receive. That's the Lord, that's the Lord. Receive, that's the Lord, that's the Lord. Oh, what you need is a man. You touch the Lord, touch the Lord in the name of Jesus. Oh, yes, Panginoon, inaangkin po namin ang bawat sinabi nila sa iyo. Nagkakaisa kami, Panginoon, at inaangkin po namin whatever we ask for in our prayer. Ito po ay pinagkaloob mo sa amin. Ito ang aming pinanghahawakan, O Diyos. Ito ang aming sinasampalatayan. At hindi po uuwi silang bigo. Tinanggap na po namin ang mga pagpapala at marami. Ang mga pagpalain po ang aming mga daladalahan. Ang mga panyo, ang asin, ang langis, ang dibli, ang wallet, ang bagang passport, ang mga papeles, ang mga picture ng mahal sa buhay. At ang lahat, Panginoon, ang aming mithiin. Basbasan at pagpalain ko yung contact point of our faith to God, ang lahat na ito. Ang mainangkin po namin lahat ng aming mga prayer requests ay answered prayer. At pagpalain mo po ang aming mga alit, ang dog, ibalik ng siksik, liglig at umaapaw. At inaangkin na po namin ito, Panginoon, at pasasalamat sa iyo as we sing, give thanks. Flowers, simbolo ng kagandahan. Ano ang gusto niyong maging maganda? Buhay, mga anak, buhay ng maganda, future, o ano mang nais kong maging maganda? Yan ang susulat nyo sa bawat petals ng flowers nyo. At yun, yung inyong itataas ng street. Maniwala ko. Ay, huwag mong kaligtaan. At least mag-akay kayo ng kahit isang kaluluwa. Kung maaakay mo yung driver na nagtulog sa iyo, mas maganda. Maniwala ko. Magaganap sa buhay mo ang nakakasahan. Kaya, hanggang maaari, every time ikaw gagalo, huwag mong kaliligtaan na mag-akay. Yan ang inaasahan ng Panginoon. That's the fruit of your service or ministry. Not only focus us in the fruit of the Spirit, which is our character, but the fruit of our service unto God. Kasi pagharap natin sa Panginoon, tatanungin niya, may bunga ba tayo sa ating mga ginawa?
pagharap natin sa Diyos, wala po, Panginoon. Ito po, binabalik ko na po sa inyo yung binigay ninyong talent sa akin. Hindi natin nagamit. So the fruit of our service or ministry is your soul na nakakakal. Mahalaga po yung inaakal. Kasi yan ang investment po rin sa Panginoon. Kaya every time, mag-aakal. Amen. Ito ang sorpresa ng Diyos sa inyo. Sambutin. At kung anong iyong isipin at angkinin, yun ang mangyayari. In Jesus' name, sisigaw kayo, akin talaga ito! Okay? Ito na. Yeah, kung boyfriend sasabihin, akin talaga ito! Okay, yung ganong style, no? Yung parang, talagang gustong-gusto mo. Okay, ready na? Okay, ready. 1, 2, 3. Iisa lang yun. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Taas ang kamay and let's pray Psalm 91.